Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa biglaang pagkamatay ni Ino, mukhang masasarado na ang kaso dahil siya ang pinagbibintangan na totoong pumatay kay Atty. Meredith at sa witness na si Evelyn. Ang gusto lang naman sana ni Ino na mapawalang sala si Lilet at malinis ang pangalan niya matapos siyang isuplong sa mga pulis ng kasambahay nilang si Marites. Kaya hindi nagdalawang isip si Ino na kidnapin si Evelyn para mapaamin ito kung sino talaga ang totoong pumatay kay Atty. Meredith at para mapawalang sala na rin siya. Hindi akalain ni Ino na katapusan na pala niya dahil nakapagsumbong si Evelyn sa totoong killer na nagbayad sa kanya para magsinungaling at natuntun nga sila. Walang awang pinatay ng tauhan ng killer si Ino at Evelyn at pinalabas pa niya na si Ino ang pumatay kay Evelyn pagkatapos winakasan rin niya ang sariling buhay niya. Dahil sa ginawang pagkidnap ni Ino kay Evelyn, matutuntun ang totoong killer dahil makikita sa CCTV ang taong inutusan na pumasok sa hideout ni Ino at patayin ang dalawa. Hindi naman lubos akalain ni Constantino na bigla na lang siya papatalsikin ni Atty. Rona sa Keystone dahil ang paniniwala nila kriminal si Ino at magkaka-issue ang law firm nila. Ang hindi alam ng lahat, may isa pang dahilan si Atty. Rona kaya pinatalsik niya si Constantino dahil siya ang nakakuha ng posisyon ni Meredith matapos itong patayin. Dahil ang totoong killer pala ay nasa law firm lang nila, yun ay walang iba kundi si Atty. Rona para masolo niya ang law firm dahil pinatay niya si Meredith at pinatalsik si Cons. Ang hindi alam ni Atty. Rona, buhay pa si Meredith dahil tinulungan siya ni Bonnie at magugulantang ang lahat sa pagbabalik ni Mer para ilantad kung sino ang killer niya. Magkasabwat kaya si Atty. Rona at Atty. Spanky sa pagpatay kay Meredith at Ino. Abangan.